finally, Nico Robin at Jaguar de Saul muli nang nagkita. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1133. At ang title nga daw netong paparating na chapter Praise Me. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing makakakita daw tayo ng flashback mula kay Nico Robin. Pero ang twist nga daw neto standpoint daw ng Cyberpol agent o specifically ni Spandin. Sa mga bagong sumusubaybay nga sa One Piece o sa mga nanood pagtapos lang ng time skip, itong si Spandin nga ang tatay ni Spandam. Present nga siya during Ohara incident. In fact, siya nga yung leader na nanguna sa pagbabuster call sa Ohara. Bali yung flashback daw na makikita natin sa chapter na to mix ng mga nakita na nating flashback kay Robin at bagong scene sa naganap na incident na to. At ang isa nga dito yung pagre-reveal na muntik na palang magpakamatay si Robin sa oras na to. Kung iisipin nga natin sa perspective ng batang Robin, understandable nga na naisipan niyang magpakamatay. Bakit? Dahil during Ohara incident nga 8 years old pa lang itong si Robin. Simula 2 years old pa nga lang siya iniwan na siya ng nanay niyang si Nico Olvia mula sa kapatid niya. Which later on malalaman natin na sobrang abusive pala kay Robin. At nung time nga na muling ma-reunite itong si Robin sa nanay niya pagtapos ng 6 na taon, saktong namatay naman ito dahil sa buster call. At syempre dahil bata at hindi niya pag-aanong naiintindihan ang sitwasyon na meron siya, understandable nga na papasok sa isip ni Robin ang magpakamatay. So ano ba ang point kung bakit nagbigay ng flashback si Oda para kay Robin sa chapter na to? Ang sagot nga para mas maramdaman natin yung muli nilang pagkikita ni Jaguar de Saul. Kumbaga para mas tumaas ang emosyon at mas may impact once na magkita na sila. At yes, mangyayari nga itong muling pagkikita ng dalawang magkaibigan na to sa chapter na to. Pero nasa huling part pa nga ito, kaya stay tuned lang. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sinasabing umalis na daw itong buong Straw Hat Pirates papunta sa lokasyon kung nasaan ngayon itong si Saul. Yung lugar nga daw kung saan namamalagi si Saul ngayon isang misship. Pinapagana nga daw ito ng mga ulap, meaning lumulutang daw itong barko na tinitirhan ni Saul. Later on nga inexplain ni Lilith na technology daw ni Vegapunk itong tinitirhan ni Saul. Salamat nga daw sa atmospheric conditions ng Elbaf at madali daw gumagana yung technology nila sa isla na to. Kung matatandaan nyo sa mga past chapters, may hint na nga tayo na may koneksyon itong sila Vegapunk at Saul. Since sinasabi nga na kaya nagkaroon ng knowledge itong si Vegapunk patungkol sa parts ng Void Century dahil sa nabasa niya yung libro ng mga taga-Ohara na nagawang maisalba ni Saul. Kaya naman it makes sense lang na maging give and take yung maging relasyon nila Saul at Vegapunk. Binigyan ni Saul ng access si Vegapunk sa mga libro ng Ohara kapalit ng technology niya. At speaking of Vegapunk, kung matatandaan nyo guys yes, patay na nga yung totoong Vegapunk. Pero later on nga ni-reveal na yung mga satellites pala niya buhay pa pala. Pero ang twist nga nasa iisang katawan na lang sila. Ngayon ang huling scene nga na nakita natin sa kanila itinakas nila yung mismong punk records at nilipad sa itaas kung saan ipinakitang kinokontak nila ang Wideria. Ngayon in last chapter nga ni-reveal na meron pa palang mas itataas itong Elbaf kung saan ang tawag daw sa lugar na to Heaven World. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip ngayon kung ito kaya yung relevance ni Lilith kung bakit siya isinama ni Oda sa Elbaf. May plano kaya siya at ng mga kapwa niya satellites na magkita sa Heaven World? Dahil kung iisipin nyo possible ito. Lalo na at nakita natin na sobrang taas ng tuktok ng Elbaf. Anyway, idea lang naman yan. Mabalik nga sa context ng spoilers sinasabing nakarating na daw itong Straw Hat Pirates sa mismong lokasyon ni Saul. Ni-reveal nga na isa na palang history professor itong si Saul sa Elbaf. Nadatnan nga daw ng Straw Hat Pirates itong si Saul na nakahirap
nakahiga. Nagpe-pretend nga daw ito na walang malay para sorpresahin sana si Robin. Which is kung maaalala nyo, very similar nga ito sa scene ng una rin nilang pagkikita sa Ohara. Ginulat rin ni Saul itong si Robin. At gaya nga sa unang pagkikita nila, alam rin ngayon ni Robin na nagpe-pretend lang itong si Saul na walang malay. Later on nga ni-reveal yung rason kung paanong nabuhay itong si Saul sa nangyaring Ohara incident. Kung matatandaan nyo, ang buong akala nga natin namatay itong si Saul dahil sa pag-freeze sa kanya ni Kuzan. Pero inexplain nga na dahil daw sa sunog na umusbong sa pagwasak ng mga Marines sa Ohara, naging dahilan daw ito para matunaw yung yelo na bumalot sa buong katawan ni Saul. Doon nakaligtas nga si Saul, nagkos naman daw ng sunog sa katawan niya yung apoy na bumalot sa katawan niya. At ang huling impormasyon nga sa spoilers, sinasabing naging emosyonal daw ang muling pagkikita nila Saul at Robin. Mangiyak-ngiyak nga daw na sinabi ni Robin kay Saul na kung pwede daw ba na i-praise siya neto dahil nabuhay daw siya ng ganito katagal. At dito na daw sila emosyonal na nag-reunion. Sa part naman ng spectators nila, which is yung buong Straw Hat Pirates, naging emosyonal din daw sila sa nasaksihan nilang muling pagkikita ng dalawang magkaibigan na to. Lahat nga daw ipinakitang emosyonal maliban kila Jinbei at Zoro. Sa huli nga ipinakita daw si Luffy na masaya para kay Robin. Kitang-kita nga daw yung mga ngiti sa labi niya. Bali ngayon pag-usapan nga natin itong moment na to. Itong pagre-reveal nga na natunaw pala yung yelo na binalot ni Kuzan kay Saul, ay suspect na alam mismo ni Kuzan na may tsansa pa talagang mabuhay itong si Saul. Sa tingin ko nga gaya sa ginawa niya kay Nico Robin na hinayaan niya yung fate neto kung mabubuhay pa ba ito o hindi na. Since alam nga ng mga Marines na may survivor sa Ohara at may idea siya na hahabulin ng world government itong si Robin at mababa na ang tsansa na mabubuhay pa ito, pwede ngang ganito rin yung ginawa ni Kuzan kay Saul. May idea siya sa possibility na matutunaw yung yelo na binalot niya kay Saul. Pero dahil nga sa kaibigan niya ito, hinayaan rin niya yung kapalaran neto kung mabubuhay ba ito o hindi na. Kaya naman hindi na nga ako magtataka kung at some point at magkita ulit itong sila Kuzan at Saul, hindi na magugulat pa si Kuzan kung malaman niyang buhay pa ito. Sa part naman ng emotional scene nila Robin at Saul, ito nga yung nabanggit kong rason kanina kung bakit nagpakita ng flashback ng Ohara incident. Naging mas impactful nga itong pagkikita nila. Sa part nga ng Straw Hat Pirates na naging emotional rin, understandable nga itong scene na to. Dahil panigurado, behind the scenes kinikwento ni Robin si Saul sa pirate crew niya. Sa part naman ni Luffy na nakita nating masaya, hindi na nga ito nakakapagtaka dahil kilala nga niya si Robin. Bihira nga lang itong maging emosyonal dahil sa background niya na pagiging mag-isa sa buhay simula bata pa lang siya. Kaya I'm sure na nararamdaman ni Luffy yung saya ng finally muling ma-reunite si Robin sa kinikilala niyang sarili niyang pamilya. Anyway, bago nga matapos itong video na to, kung hindi nyo pa nga na-check yung bagong labas na t-shirt natin, I suggest na i-check nyo na ito. Limited nga lang itong design na to at konti lang yung pinroduce natin. Kaya naman sa mga may trip nga na bumili ng t-shirt na to, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Bali ayan na nga yung spoiler review natin para sa parating na chapter 1133. Tatalakayin na nga lang natin ng mas buo itong chapter na to, syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!